11 subok na mga benepisyo sa kalusugan ng bawang isinulat ni Joe Leach, MS noong ika-28 ng Hunyo taong 2018. Hayaan ang pagkain ay maging iyong gamot, at gamot ang iyong pagkain. Iyan ay mga tanyag na salita mula sa sinaunang Griyegong manggagamot na si Hippocrates, na kadalasang tinatawag na ama ng kanluraning medisina. Talagang nagrereseta siya ng bawang upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyong medikal. Kinumpirma kamakailan ng modernong agham ang marami sa mga kapaki-pakinabang na epektong ito sa kalusugan. Narito ang 11 benepisyo sa kalusugan ng bawang na sinusuportahan ng pananaliksik ng tao. Number 1, ang bawang ay naglalaman ng mga compound na may makapangyarihang mga katangiang panggamot. Ang bawang ay isang halaman sa pamilyang allium, sibuyas. Ito ay malapit na nauugnay sa mga sibuyas, shallots at leeks. Ang bawat bahagi ng isang bamilya ng bawang ay tinatawag na isang clove. Mayroong mga 10 hanggang 20 cloves sa isang bamilya. Lumalaki ang bawang sa maraming bahagi ng mundo at sikat na sangkap sa pagluluto dahil sa matapang na amoy nito at masarap na lasa. Gayunpaman, sa buong sinaunang kasaysayan, ang pangunahing paggamit ng bawang ay para sa kalusugan at mga panggamot na katangian nito. Ang paggamit nito ay mahusay na naidokumento ng maraming pangunahing sibilisasyon, kabilang ang mga Egyptian, Babylonians, Greeks, Romans at Chinese. Alam na ngayon ng mga siyentipiko na ang karamihan sa mga benepisyo nito sa kalusugan ay sanhi ng mga sulfur compound na nabuo kapag ang isang bawang ay tinadtad, dinurog o nginunguya. Marahil ang pinakasikat sa mga iyon ay kilala bilang allicin. Gayunpaman, ang allicin ay isang hindi matatag na tambalan na panandalian lamang na nasa sariwang bawang. Pagkatapos itong hiwain o durugin, ang iba pang mga compound na maaring may papel sa mga benepisyo sa kalusugan ng bawang ay kinabibilangan ng diallyl disulfide at S-allylcysteine. Ang mga sulfur compound mula sa bawang ay pumapasok sa katawan mula sa digestive tract at naglalakbay sa buong katawan, kung saan ito ay nagsasagawa ng makapangyarihang biological effects nito. Number 2, napakasustansya ng bawang. Ang bawang ay naglalaman din ng mga bakas na dami ng iba't ibang sustansya. Sa katunayan, naglalaman ito ng halos lahat ng kailangan mo. Number 3, maaring labanan ng bawang ang sakit. Kasama ang karaniwang sipon, ang mga suplemento ng bawang ay kilala upang mapalakas ang paggana ng immune system. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na ang mataas na dosis ng matandang katas ng bawang, ang pagdaragdag ng bawang sa iyong dieta ay maaaring sulit na subukan kung madalas kang magkaroon ng sipon. Number 4, ang active compound sa bawang ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo. Ang mga sakit sa cardiovascular tulad ng atake sa puso at stroke ay ang pinakamalaking pumatay sa mundo. Ang mataas na presyon ng dugo, o hypertension, ay isa sa pinakamahalagang dahilan ng mga sakit na ito. Natuklasan ng mga pag-aaral ng tao na ang mga pandagdag sa bawang ay may malaking epekto sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa mga taong may mataas na presyon ng dugo. Sa isang pag-aaral, 600 hanggang 1,500 miligramo ng may edad na garlic extract ay kasing epektibo ng gamot na atenolol sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa loob ng 24 na linggo. Ang mga dosis ng suplemento ay dapat na medyo mataas upang magkaroon ng ninanais na mga epekto. Ang halagang kailangan ay katumbas ng humigit kumulang 4 na clove ng bawang bawat araw. Number 5, napapabuti ng bawang ang mga antas ng cholesterol, na maaaring magpababa sa panganib ng sakit sa puso. Maaaring mapababa ng bawang ang kabuoang at LDL cholesterol, para sa mga may mataas na cholesterol. Number 6, ang bawang ay naglalaman ng antioxidants na maaaring makakatulong sa pag-iwas sa Alzheimer's disease at dementia. Ang oxidative na pinsala mula sa mga libreng radical ay nag-aambag sa proseso ng pagtanda. Ang bawang ay naglalaman ng mga antioxidant na sumusuporta sa mga mekanismo ng proteksyon ng katawan laban sa oxidative na pinsala. Ang mataas na dosis ng mga pandagdag sa bawang ay ipinakita upang mapataas ang antioxidant enzymes sa mga tao, pati na rin makabuluhang bawasan ang oxidative stress sa mga may mataas na presyon ng dugo. Ang pinagsamang epekto sa pagpapababa ng cholesterol at presyon ng dugo, pati na rin ang mga katangian ng antioxidant, ay maaring mabawasan ang panganib ng mga karaniwang sakit sa utak tulad ng Alzheimer's disease at dementia. Number 7, maaring tulungan ka ng bawang na mabuhay ng mas matagal. Ang mga potensyal na epekto ng bawang sa mahabang buhay ay karaniwang imposibleng patunayan sa mga tao. Ngunit dahil sa mga kapaki-pakinabang na epekto sa mahahalagang kadahilanan ng panganib tulad ng presyon ng dugo, makatwiran na ang bawang ay maaring makatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Ang katotohanang kaya nitong labanan ang nakakahawang sakit ay isa ring mahalagang salik, dahil ang mga ito ay karaniwang sanhi ng kamatayan.
lalo na sa mga matatanda o mga taong may dysfunctional immune system. Number 8, maaaring pagbutihin ang athletic performance gamit ang mga supplement ng bawang. Ang bawang ay isa sa mga pinakaunang sangkap na pagpapabuti ng pagganap. Ito ay tradisyonal na ginagamit sa mga sinaunang kultura upang mabawasan ang pagkapagod at mapahusay ang kapasidad ng trabaho ng mga manggagawa. Ang pagkapagod na dulot ng ehersisyo ay maaaring mabawasan ng bawang. Number 9, ang pagkain ng bawang ay maaaring makakatulong sa pag-detox ng mabibigat na metal sa katawan sa mataas na dosis. Ang mga sulfur compound sa bawang ay ipinakita na nagpoprotekta laban sa pinsala sa organ mula sa mabibigat na metal na toxicity. Binawasan din ito ang maraming clinical na senyales ng toxicity, kabilang ang pananakit ng ulo at presyon ng dugo. 3 dosis ng bawang bawat araw ay higit pa ang pagganap ng gamot na dipenicillamine sa pagbabawas ng mga sintomas. Number 10, pinakita ng mga pag-aaral ng rodent na maaari nitong mabawasan ang pagkawala ng buto sa pamamagitan ng pagtaas ng estrogen sa mga babae. Natuklasan ng isang pag-aaral sa mga babaeng menopausal na ang pang-araw-araw na dosis ng tuyong katas ng bawang, katumbas ng 2 gramo ng hilaw na bawang, ay makabuluhang nagpababa ng marka ng kakulangan sa estrogen. Ito ay nagpapahiwatig na ang suplementong ito ay maaaring magkaroon ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa kalusugan ng buto sa mga kababaihan. Ang mga pagkain tulad ng bawang at sibuyas ay maaari ding magkaroon ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa osteoarthritis. Number 11, ang bawang ay madaling isama sa iyong dieta at talagang masarap na isama sa iyong kasalukuyang dieta. Kumpleto ito sa pinakamasarap na pagkain, partikular sa mga sopas at sarsa. Ang bawang ay may iba't ibang anyo, mula sa mga buong clove at makinis na paste hanggang sa mga pulbos at suplemento tulad ng katas ng bawang at langis ng bawang. Gayunpaman, tandaan na may ilang mga downsides sa bawang, tulad ng masamang hininga. May ilang tao din na allergic dito. Kung mayroon kang sakit sa pagdurugo o umiinom ng mga gamot na nagpapababa ng dugo, kausapin ang iyong doktor bago dagdagan ang iyong paggamit ng bawang. Ang karaniwang paraan ng paggamit ng bawang ay ang pagdiin ng ilang clove ng sariwang bawang gamit ang garlic press, pagkatapos ay ihalo ito sa extra virgin olive oil at kaunting asin. Hanggang dito na lang po. Sana po ay may natutunan kayo sa ilang minutong dagdag kaalaman. Muli, ako po si San Juan. Good health po sa inyo lahat. God bless po.